Tila ayaw magpahalata ng Malacanang na sila po ay kabado at nauubusan ng oras kung sino ang i-endorso at magiging manok ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028 presidential elections. Ito ay matapos na lumabas po ang pinakahuling survey ng WR numero o research na kung saan ay nagsagawa po ng survey July 29 to August 6 na lumilitaw na ito hong si VP Sara Duterte ang patuloy na nangunguna sa survey o presidential survey ho ito para po sa 2028 elections. At nananatiling front runner o nangunguna ito pong si VP Sara. At ni isa man sa mga sabing kaalyado ng Pangulo ay hindi po nakakuha ng mataas na marka sa nasabing survey. At ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro na abala raw po si Pangulong Marcos Jr. Ayun daw ho, no? At ang prioridad daw po ng Pangulo ay yung kanyang pamamahala at wala raw po yung pamumulitika. Ngayon ho. So, wala ho, no pansin ho sa Malacanang, Dedma. At sabi ho ni Yusek Claire Castro, trabaho lang daw po ng trabaho ang Pangulo dito po sa kanya at hindi raw po pinapansin yung pamumulitika dito po para po sa 2028 presidential elections. Samantalang si VP Sara Duterte, hindi naman siya namumulitika, di po ba? Siya po ay ginugulpe at tila pinagtutulungan ng lahat po ng kanyang mga posibleng makalaban para po sa 2028 presidential elections. Pero, base po sa survey ng WR numero research, ay siya pa rin po ang nangunguna dito po sa survey at wala hong malinaw na sino man na kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. ang dumidikit dito po kay VP Sara Duterte. At base po sa nasabing survey, ay nasa 31% o 31.4% ng 1,418 respondents ang nagpahayag ng kanilang suporta sa posibleng pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Pero yun po sabi ni Yusek Castro, wala. Basta tuloy lang daw po si Pangulong Marcos sa kanyang trabaho. Ito, pakinggan ho natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro sa naging tanong diyan po sa briefing sa Malacanang Press Corps na kung saan ay yun nga ho, nanatiling frontrunner, nangunguna, numero 1. Ito pong si VP Sara Duterte sa presidential survey para po sa 2028. Ito po si Yusek Claire Castro. Panghuli na lang po, Yusek, tungkol po sa ibang survey, yung sa WR numero. Lumabas po kasi dun sa survey na yon na sa 2028, frontrunner pa rin po sa pagkapangulo si VP Sara. And kapag tiningnan po natin yung mga nasa top, mukhang wala pong kaalyado si PBBM dun sa mga frontrunners. Ano po yung take ninyo dito, ma'am? Ibig sabihin niyan po ay ang Pangulo po ay concentrated sa kanyang pagtatrabaho para maibigay ang nararapat sa taong bayan. Hindi pa po namumulitika ang Pangulo. Hindi po namumulitika ang Pangulo. At siguro ang eleksyon, 2028 pa po yan, saka na natin pag-usapan. Pagtuunan po natin at pinagtutuunan ng Pangulo ang pagtatrabaho para sa taong bayan. At samantala ay bukod ho dyan ay naitanong din ho kay Yusek Claire Castro ang ito namang naging yung latest survey ng Okta Research. At na kung saan ay nasa 800,000 na mahigit na mga pamilya ang nagsabi na sila po ay nananatiling mahirap noong July at na kung saan ito po ay nagtala sa kabuang 1.9 million. Pero sabi po ni Yusek Castro, kasi marami ho na nagsasabi base po sa survey na sila po ay nananatiling mahirap at tumaas po ito ang mga nagsasabi. Pero sabi po ng Malacanang, sabi ni Yusek Castro, meron naman hong patuloy na ginagawa raw ang Pangulo at yung rice program na kung saan ay yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, kasi late na raw po ito nasimulan . Bakit nga late lang?
Kasi dapat ho, noong pagsisimula pa lamang po ng termino ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022, ay dapat na-implement yun na ho ito. Kaya ano man ho itong, kung ito ay may subsidy mula po sa gobyerno o wala, dapat ho na-implement kasi ito ho yung pangunahing pangako ho mismo ni Pangulong Marcos Jr. noong kampanya, 2022 presidential elections. Pero wala, kailan niya lang ho na ipatupad lang ho ito bago po yung 2025 elections. Pero hindi po umubra. Hindi po sabihin natin na wala po Hindi po nakatulong ho sa 2025 elections. Sa katunayan, ang dami nga ho natalo, di ba? Na mga kandidato ng Pangulo, yung mula po sa alyansa, di ba? At kaya nga kailan ba, huling podcast ng Pangulo, yung unang podcast niya, no? Diyan po sa Malacanang, inamin niya na talagang marami pong pagkukulang ang kanyang administrasyon kung kaya't tila yun po napagbuntunan yung mga kanyang kandidato noong 2025 elections. So yun po. At dito ay sabi ho ng Malacanang, sabi ni Jose Castro, magpapatuloy raw po yung mga iba't ibang mga programa tungkol sa para mapabuti yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Ito ho, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ganyan din po yung Walang Gutom Program, yung diskwento raw po sa senior citizens at PWDs at yung mga estudyante sa MRT, tapos yung mga pagtulong din daw po sa mga, siyempre, senior, PWD, solo parents at minimum wage earners. So, yun po. Pakinggan ho natin. Ito hong paliwanag ni Yusek Claire Castro. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your statement tungkol po dun sa lumabas na survey ng Okta Research wherein tumaas daw yung self-rated poverty nitong July. Tumaas siya sa 45%, mas mataas kumpara sa 42% noon pong Abril. Saan po natin to pwedeng i-attribute? Okay, unang-una, hindi naman po talaga maisasantabi ang realidad na hindi naman lahat ng Pilipino ngayon ay saganang-sagana. Kaya nga po tuloy-tuloy pa rin ang programa ng Pangulo patungkol po sa Walang Gutom Program ng DSWD at nandiyan na rin po ang pagbibigay natin ng mga 50% mga discounts, 50% discounts sa pamasahe sa mga estudyante at sa mga senior citizens at nandiyan na rin po ang pagbibigay natin ng murang presyo para sa bigas para mas marami pong mga Pilipino ang makabili at makayanan, no, ang pagbili ng kanilang mga pagkain. Pati po ang school feeding program ng DepEd ay nandiyan po. Tuloy-tuloy po ito. At hindi po ito titigilan hanggat sa mas maramdaman po ng mas marami pang Pilipino ang kanilang pag-angat sa buhay. Yan po ang pahayag ni Yusek Castro na tila, kita niyo naman yung boses, no? Parang may pagkairita at dito po sa tanong na ito, mga kababayan. Pero talagang hindi po maiwasan dahil sa yan po ay resulta ng survey. Di po ba? At talaga naman, yung mga tao kung nasisiyan, hindi naman po magsisinungaling yan Nasabihin na nahihirapan po sila. Kasi sa ngayon ho, mga kababayan, talagang marami pong nahihirapan. Ultimo yung mga may trabaho na, sabihin natin, yung mga minimum wage earners, sa dami ho ng mga bayarin Tapos patuloy ho yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Di po ba? Pati yung mga serbisyo. Diba? Yung singil sa kuryente, o sa tubig, o lahat ho, mga kababayan at talagang walang humpay, punta ka sa palengke, yung 1,000 mong piso, wala ho Parang pag-uwi mo, parang hindi mangangalay yung kamay mo o braso, di po ba? So, yun ho. Pero bagamat sabi naman po ng Malacanang, ay magpapatuloy raw po yung kanilang pagbibigay ng ayuda. Pero sana maramdaman po ng lahat at maging epektibo po. Siguro, tingnan lang mabuti yung mga lugar na talagang yung pinaka-target at na dapat na kung saan talagang makinabang yung tunay na mga beneficiaries dito po sa mga programa ng ating gobyerno. Sa mga kababayan natin na bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Ulitin natin yung ating pinag-usapan ho ngayon ay tila deadma at ayaw magpahalata ang Malacanang na medyo parang
ninenervyuso. Dahil sa ngayon, ni isa man, no, sa mga sabi natin na malapit to, masasabing kaalyado ng Pangulo, wala po hindi bumabandera sa mga presidential survey at sa latest survey nga ng WR Numero Research, tanging si VP Sara Duterte ang patuloy na nangunguna sa 2028 presidential elections survey at ibig sabihin ho niyan, parang hindi po umeepekto, di ba? Ang dami po ng mga paninira. Makikita niyo naman sa social media at hindi lang, pati sa traditional media na kung saan ay halos lahat po ng kanyang mga kalaban ho mula po sa administrasyon ay binibira at binabatikos. Ito lang si Yuse Claire Castro, di ba? Lahat to, ultimo biyahe, personal man o opisyal, talagang lagi hong binabantayan ho ang galaw ni VP Sara Duterte. Pero sa kabila ho niyan, wala po. Number 1 pa rin po sa survey. Di po ba? At parang hindi rin po kumagat yung mga naunang sinasabing aligasyon ng mga katiwalian at yung nasa impeachment. Lalo pat ngayon ay, di ba, na-archive na po yan sa Senado at base na rin po sa naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung proseso, yung ginawang hakbang ng House of Representatives sa paghahain ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte.